Ang lungsod Quezon ay ang pinakaunang sentro at ang pinakamataong lugar sa bansang Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa kapuluan ng Luzon. Kilala ng marami bilang QC, ito ay isa sa mga lungsod at munisipalidad na bumubuo sa Metro Manila. Ang lungsod ay ipinangalan sa dating presidente ng Commonwealth na si Manuel L. Quezon. Ilan sa mga lugar na matatagpuan sa lungsod na ito ay ang Quezon Memorial Circle. Nakatatagpuan ng matayog na Quezon Memorial Shrine na siyang sumisimbolo sa matagumpay na taong pamamahala ng namayapang si Presidenteng Manuel Quezon. Gayun din, matatagpuan sa bantayog na ito ang kanyang labi. Ang lokal na gobyerno ng lungsod Quezon ay pinamamahalaan ng isang mayor at vice mayor na inihahalal para sa 3 taong termino. Ang mayor ang siyang nagsisilbing chief executive at ang vice mayor ang umuupo bilang pinuno ng Legislative Council. Ang QC ay nahahati sa 142 barangay. Ang mga barangay na ito ay nahahati sa 4 na distrito na siyang kinakatuwan ng isang congressman sa House of Representatives. Sa QC din matatagpuan ang mga opisina ng ilang ahensya ng gobyerno tulad na lamang ng Land Transportation Office, Bureau of Internal Revenue, Philippine Nuclear Research Institute, Social Security System, National Power Corporations, Philippine Drug Enforcement Agency, National Statistics Office, Court of Appeals, Pag-asa, LTFRB, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Department of Interior and Local Government, Department of Environment and Natural Resources, at ang Quezon City Hall. Gayun din, sa QC matatagpuan ang Camp Crame at ang Camp Aguinaldo. Ang Camp Crame ang nagsisilbing headquarters ng Philippine National Police at ang Camp Aguinaldo naman ang nagsisilbing national headquarters ng Armed Forces of the Philippines. Matatagpuan din sa QC ang ilang mga paaralan at universidad tulad na lamang ng University of the Philippines Diliman, Far Eastern University's Institute of Technology, na ngayon kilala bilang FEU Fern, Philippine Science High School Main Campus, Claret School of Quezon City, School of the Holy Spirit, at ang Diliman Preparatory School. Mayroon ding mga makasaysayang pook at nambana na matatagpuan sa QC, tulad na lamang ng bantayog ng mga bayani, People Power Monument, EDSA Shrine, Tandang Sora Shrine, General Geronimo Park, at ang Cry of Pugadlawin Shrine. Ang La Mesa Eco Park, na siyang nag-iimbak at nagpupuskus ng tubig sa Kalakan ng Metro Manila, ay siya ring matatagpuan sa QC. Itinuturing rin na wellness capital ng QC, dulot ng 18 pampubliko at 46 na pampribadong ospital na nagtataguyod sa kalusugan ng mga mamamayan. Halimbawa nito ay ang Lung Center of the Philippines, Heart Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, St. Luke's Medical Center, at ang National Children's Hospital. Ilan sa mga ospital na ito ay kinikilala sa ibang bansa dulot ng pagkakaroon ng primera klaseng pasilidad at ang pagkakaroon ng mga well-trained professionals. Sentro rin ng QC pagdating sa broadcast and communications sapagkat dito matatagpuan ang mga pangunahing TV stations at broadcasting networks. Ilan sa mga ito ay ang ABS-CBN Broadcasting Corporation, PTV4 na pag-aari ng gobyerno, TV5, GMA7, RPN9 at ang IBC13. Gayun din, makikita sa QC ang iba't ibang pangunahing lugar upang makapaglibang. Halimbawa nito ay ang mga malls at department stores, tulad ng SM City Malls, Gateway Mall, Trinoma, Robinsons, Ali Mall at marami pang iba. Ang Araneta Coliseum na may pinakamalaking indoor facility sa Southeast Asia ay matatagpuan din sa lungsod. Isa ring ICT capital ng Pilipinas ang QC, dulot ng pagkakaroon nito ng 8 Philippine Export Zone Authority na itinutuon ang espesyal na pang-ekonomikong kalakaran sa information technology. Matatagpuan rin sa QC ang mahigit na 60 business processing outsourcing companies
at mahigit na 3,000 ICT-related business companies. Maliban sa pinagkakapitagang mga lugar at larangang nabanggit, ipinagmamalaki rin ng QC ang pagiging number 1 nito sa iba't ibang aspekto. Ang QC bilang pinakauna nagkaroon ng Computerized Revenue Collection and Assessment Function. Pinakaunang lungsod na nagbigay sa mga barangay ng full fiscal control sa kanilang bahagi sa real property tax collection. Pinakaunang lokal na gobyerno na nagbigay ng malawakang pagsasanay sa mga pinuno ng mga barangay. Pinakaunang urban center na nagpatupad ng Solid Waste Management Act. Pinakaunang gumamit ng Clean Development Mechanism o CDM bilang estratehiya upang mabawasan ang biogas at makakalap ng kita mula sa basura. Pinakaunang lokal na gobyerno na gumamit ng Advanced Computer Training Center, pinakauna sa pagsasabatas ng Gender and Development Code para sa proteksyon ng kababaihan at kabataan.